Paralympics. Dahil iba-ibang wika na ginagamit natin, di ba? Oo, maganda yun. Nagustuhan ko nga yun. Pati yung mga magulang ko nanonood sila, sinasabi nila, napakaganda naman ng news natin kasi iba-ibang dialect na nasasalita din ng mga ating mga reporters, di ba? Ako ng Diyos na yung konsepto ni Kuya na yun talagang kakaiba yun, wala pang gumagawa nun, di ba? Oo. Yeah. Pag gagayahin nila, medyo mahihirapan ata sila. Gagas sila na malaki. Magandang umaga po mga sambahay. Araw na po ng Huwebes pa. Ang bilis. Huwebes na. Maglo-load na naman ako ng panibago. 15 ng Setyembre 2016. Sa ngalan po ni Kuya Daniel Rason. Ako po si Joseph. Ako naman si Rina Villamor. Narito na po ang mga humahataw na balita ngayong umaga. Panibagong kritisismo mula sa UN officials dinipensahan ng palasyo. Extrajudicial killings tiniyak na hindi bahagi ng Duterte policies. Prime suspect sa Davao Night Market bombing sinampahan na ng kaso ng PNP. Duterte Health Agenda ilulunsad na ngayong araw. Phase 1 ng NAIA Expressway bubuksan na sa susunod na linggo. Mga motorista walang babayarang toll fee sa loob ng isang buwan. At iba't ibang problema na idinulog ng ilan nating kasangbahay na bigyan ng solusyon sa programang Serbisyong Kasangbahay. Unahin po natin alamin ang lagay ng panahon mula kay Ray Pelayo na nasa Pag-asa Weather Forecasting Center. Maya Paabak, Ray. Ng Philippine Area of Response. Kaya alas 3 ng madaling araw, ito'y namataan ng Pag-asa sa layong 825 km sa may silangan ng Kasiguran, Aurora. Taglayang lakas ng hangin na 120 km per hour at yung pagbugso ay aabot sa 160 kph. Kumikilos ito pa west, northwest sa bilis na 22 kilometro kada oras. Ayon sa Pag-asa, sa ngayon ay wala pang nakataas na tropical cyclone warning signal sa anumang bahagi ng ating bansa. At hindi inaasahan na si Hiner ay tatama sa anumang bahagi ng Pilipinas. Pero ayon sa Pag-asa, paiigtingin o pag-iibayuhin itong bagyong si Hiner, yung southwest monsoon o yung habagat na makakaapekto naman sa sa ating bansa, partikular doon sa may western section. Ngayong araw, in-expect natin na magkakaroon ng light to moderate rains sa malaking bahagi ng Luzon, kasama ng Metro Manila, and then yung western Visayas, yung Panay at Negros Island, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at yung Caraga region. At ayon din sa Pag-asa, maaaring bukas pa ng gabi or Sabado ng umaga, lalabas ng Philippine Area of Responsibility itong bagyong si Hiner. June? O ito bang si Hiner, Ray, ay tinutumbok niya rin ba yung dinaanan ni Ferdy? Pupunta rin ba ito ng Taiwan? Hindi masyado yun dahil yung kanyang direction, no? Hindi ganun, hindi as is yung kanyang track. Itong si Ferdy ay dumaan sa pagitan ng Taiwan at ng Pilipinas doon sa may extreme northern Luzon. But then itong si Hiner ay didikit ng kaunti dyan sa may eastern section ng Taiwan at didiretso ngayon ito sa may area ng katibugang bahagi ng Japan. Si Ferdy ay nasa pagitan na ng Taiwan at ng mainland China at dyan sa area na yan didiretso sa may China, pero itong si Hiner, ang direksyon niya ay pupunta dyan sa may katibugang bahagi ng Japan, June. Pero itong si Hiner, hindi na ba ito mananalas doon sa, o makaka-apekto naman doon sa Batanes area, kung saan nanalasa yung bagyong Ferdy? Well, siguro yung pinaka-clouder, outer cloud band itong bagyong si Hiner, maaaring mahagip ng kaunti itong karagatan doon sa may area ng extreme northern Luzon, particular yung Batanes, pero hindi ganun kalakas dahil pagdating niya doon sa north-east ng Pilipinas, doon sa karagatan ng Pilipinas, mag-recurve ka agad ito dahil may nakikitang daan doon ng bagyo, kaya doon siya dadaan ngayon sa may silangan ng Taiwan, June. Okay, maraming salamat, Ray Pelayo, nag-uulat mula sa Pag-asa DOST.
Bagaman ilang oras lamang nagtagal ang bagyong Ferdy sa hilagang bahagi ng bansa kahapon, nag-iwan naman ito ng pinsala sa Cagayan at Batanes kung saan apektado ang mahigit 1,500 residente. May hataw na balita si Jericho Albano, live. Morning, Jericho. Good morning, June. 6 na barangay lamang o nasa mahigit 1,500 residente ng Basco at Uyugan, Batanes at gayon din sa Claveria, Cagayan ang bahagyang naapektuhan ng pananalasa ng bagyong Ferdy. Kahapon ay nakauwi na June ang 14 na pamilyang inilikas sa Basco, Batanes at Claveria, Cagayan dahil sa malalakas na pag-ulan dulot ng bagyong Ferdy. Ito ay matapos na magpatupad ng preemptive evacuation ng lokal na pamahalaan sa ilang pamilya noong September 13 bago maglandfall ang bagyong Ferdy. Nasa mahigit 20 bahay ang naitalang nasira sa Uyugan, Batanes. Pansamantala ding pinutol ng napokorang supply ng kuryente sa Batanes mula pa noong September 13 bilang precautionary measures dahil sa masungit na panahon. Ayon sa ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, sa ngayon ay stranded ang nasa mahigit 40 pasahero at 10 motorbangkas sa pantalan ng northeastern at northwestern ng Luzon dahil sa maalong karagatan. 8 domestic flights at 2 international flights naman ang kanselado mula pa kahapon. Hindi din madaanan ng ilang kalsada sa Solsona, Ilocos Norte at Cervantes, Ilocos Sur dahil sa nasirang istruktura ng nasabing kalsada dulot ng ilang naitalang pagguho ng lupa. Sa kasalukuyan ay wala pang ulat ng casualty at pinsala sa agrikultura sa lugar na napinsala ng bagyong Ferdy. Samantala, patuloy naman ang pagkikipag-ugnayan ng NDRRMC sa mga Local Disaster Management Council para sa mga lugar na maapektuhan ng bagyong Hener na kasalukuyang nananalasa sa ilang bahagi ng bansa. Yan ang ating ulat mula dito sa NDRRMC, June. Maraming salamat, Jericho Albano. Patuloy ang assessment ng Taiwan government sa lawak ng naging pinsala ng Super Typhoon Meranti sa bansa. May hataw na balita si Amiel Pascual, live. Yes, Amiel, go ahead. Magandang umaga, Rina. Isang 58 anyos na Taiwanese ang nawawala matapos tangay ng storm surge kahapon dahil sa Super Typhoon Meranti. Ayon sa ulat ng Central Emergency Operations Center, ito ay dahil sa pagkakakalas ng anchorage cables ng 4 na fishing vessels sa Kaohsiung Harbor. Bunga ng malakas na alon, subalit dahil sa masamang panahon ay hindi pa nasisimula ng search and rescue. Bukod dito ay may 9 na naitalang sugatan dahil sa bagyo at 5,000 residente naman ang nailikas kahapon. Sa ngayon ay 1,500 evacuees ang nananatili pa sa mga rescue shelter. Samantala, walang supply ng kuryente sa 800,000 bahay matapos masira ang mga power lines, habang 700,000 households naman ang nawala ng supply ng tubig. Kahapon, may 400 flights ang nakansila sa Kaohsiung International Airport. Sa lakas ng hangin, pansamantalang itinigil ang operasyon ng high-speed railway mula sa Taiwan hanggang sa Chuing Station. Mahigit 12,000 military, police at Coast Guard personnel naman ang nakadeploy na simula pa kahapon sa Southern Taiwan. Nananatili rin walang pasok sa mga opisina at eskwelahan ngayong araw sa ilang bahagi ng Southern Taiwan, particular sa Kaohsiung, Pingtung, Penghu at Kinmen Island. Samantala, hindi pa natitiyak kung gaano kalawak ang pinsalang idinulot ng Super Typhoon Meranti sa bansa. Yan muna ang latest mula rito sa Hsinchu, Taiwan. Rina? Amiel, maliban dun sa malakas na hangin, may nabalitaan ba kayong pagbabaha dyan sa Taiwan? Merong ilang mga naiulat na pagbaha sa particular sa Kaohsiung, pero hindi naman siya ganun kalala, no? Madali naman itong humupa. At may balita na rin ba kayo kung kailan lalabas ng bansa itong si Bagyong Meranti sa Taiwan? Ayon sa pinakahuling ulat na nakuha natin, Rina, ito ay nakalabas na ng Taiwan at ngayon ay kasalukuyan ng nasa China. Alright. Maraming salamat sa iyo, Amiel Pascual, mula sa Taiwan. Sa iba pang balita, hinihikayat ang Senado na solusyonan sa lalong madaling panahon ang problema ng job skills mismatch at ang tumataas na youth unemployment rate sa bansa. Narito ang hataw na balita ni Mirasol Abugadil.
Bumaba man ang unemployment rate sa bansa, marami pa rin sa mga Pilipino ang hirap sa buhay dahil sa kawalan ng trabaho. Ayon kay Senator Joel Villanueva, ito ay dulot rin ng hindi pagtutugma ng training at edukasyon ng mga mamamayan at ang kwalifikasyon ng mga employer. Sa kanyang talumpati sa Senado, sinabi ni Senator Villanueva na ang job mismatch ay kalimitang makikita sa manufacturing, electronics at semiconductor sectors. Kaya naman naghain ng resolusyon ang senador para atasan ng Senate Committee on Labor, Employment and Human Resources Development at iba pang kaugnay na komite na i-review ang problema ng job skills mismatch sa bansa. Bagamat marami na po tayong programa at mga batas na tumutugon dito, tila kulang pa rin o marami pa rin pong kailangang pagtuunan ng pansin. Malaki po ang magagawa natin, lalo na dito sa Senado para tugunan ang problema ng job skills mismatch sa bansa. Sinusulong din ng senador ang pagde-develop ng Information System Strategic Plan o ISSP kung saan maaaring makita online ng mga nagbabalak magtayo ng negosyo sa isang lugar ang availability ng skilled workers. Ayon naman kay Senator Juan Miguel Zubiri, dapat mas pabilisin ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga infrastruktura sa bansa upang makapagbukas ng maraming trabaho sa ating mga kababayan. Mirasol Abugadil, UNTV News and Rescue, Quezon City. Nagbabala naman ang pamunuan ng PNP Anti-Illegal Drugs Group sa mga artistang nagbebenta at gumagamit ng ipinagbabawal na gamot dahil meron na silang listahan ng mga ito. Narito ang hataw na balita ni Lea Ilagan. Alam na namin po kayo at tukoy na kayo. Pag nagkaroon po ng ebidensya at pagkakataon, kayo po yung maaresto. Nasa 5 celebrities na ang nasa listahan ng PNP Anti-Illegal Drugs Group dahil sa umano'y pagbibenta at paggamit ng party drugs, partikular ang ecstasy. Ayon kay Fero, isinasa ilalim na nila sa surveillance ang mga nasabing celebrities upang makakuha ng sapat na ebidensya. Wala pong sisinuhin dito kaya sa tingin ko po ay magiging all out to. Hindi to pwedeng medya or magkakaroon pa ng pilian. Hinikayat na rin ni Fero ang mga ito na sumuko na sa pinakamalapit na police station. Mag-surrender na lang po kayo sa lalong madaling panahon kesa maaresto pa kayo at malagay pa ang pangalan nyo sa kahihiyaan. Noong August 11, napatay sa drug operation ng AIDG sa San Pedro, Laguna si Alvin Comerciante alias Bordado na umano'y supplier ng illegal drugs ng mga artista. Ito ang nagpatibay sa mga natatanggap nilang sumbong hinggil sa mga artistang nagbibenta at gumagamit ng illegal na droga. Isa-isa na nagpapadrug test ang mga artista at kanya-kanya na rin sila ng post sa social media ng negatibong resulta nito. Ito'y upang mawala ang duda sa kanila. Subalit ang Philippine National Police hindi kumbinsido dito lalo na't wala namang otoridad na nakaharap nang magpa-drug test ang mga ito. Lea Ilagan, UNTV News and Rescue, Camp Crame. Tatlong lalaking hinihinalang drug pushers ang nakipagbarilan sa mga pulis sa isinagawang oplantokhang sa Barangay Pag-asa, Quezon City kahapon ng hapon. Narito ang hataw na balita ni Bernard Dadis. Patay ang tatlong hinihinalang drug pusher sa isinagawang oplantokhang sa Sitio San Roque, Barangay Pag-asa, Quezon City. Kinilala mga ito na sina Alex Bacura alias Dats at alias Messi at Kamal. Ayon sa Quezon City Police District o QCPD, kasama nila ang mga tauhan ng barangay ng katuki ng bahay ng mga suspect. Ngunit bigla na lamang umanong pinaputukan ng mga ito ang mga tauhan ng QCPD. Gumanti ng putok ang mga pulis at napatay mismo sa loob ng bahay ang mga suspect. Approaching pa lang yung aking mga tauhan, namutok na po sila and then para maiwas naman sa disgrasya ng aking mga tauhan, umilag at nag-retaliate. Yun nga, resulta po na namatay po natamaan po itong tatlong kalalakihan. Na-recover sa crime scene ang 2 baril, 2 granada, timbangan, ipinagbabawal na droga at iba pang drug paraphernalias.
Agad namang sinuring Explosive and Ordnance Disposal Unit ang lugar upang matiyak na ligtas na ito at wala ng ibang pampasabog ang naiwan sa bahay. Ayon sa QCPD, mahigit 50 mga hinihinalang drug personalities sa buong Sitio San Roque ang nasa kanilang listahan. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue, Philippines. Patay sa engkwentro sa mga pulis ang dalawang suspected gun for hire men sa Malabon City. May ato na balita si Reynante Ponte live. Yes, Reynante. Yes, good morning June. Wala nang buhay na matagpuan sa loob ng bahay sa Sitio Balot o Barangay Tunsia, Malabon City ang dalawang suspected gun for hire men matapos makaengkwentro mga pulis dakong alas 11:40 kagabi. Ayon kay Police Chief Inspector Lucius Simangan, Deputy Chief ng Operation ng Malabon, nakatanggap sila ng impormasyon sa isang informant na may 5 armadong mga lalaki na pumunta sa kanilang lugar. Agad naman nagplano ang mga pulis kasama ang Special Weapons and Tactics na puntahan ang lugar. Pagdating ng mga pulis sa lugar kung saan namamalagi ang mga armadong lalaki, ay bigla umanong bumunot ng baril ang mga sospek at doon na nagpalitan ng mga putok ng baril ang mga otoridad at mga sospek. Napatay sa engkwentro si J. Matias, 40 anyos at isa na wala pang pagkakakilanlan habang ang 3 iba pa ay nakatakas naman. Ayon sa ilang kapitbahay, nakarinig sila ng 6 hanggang 7 putok ng baril. Dumating naman ang nanay ng isa sa napaslang at sinabi na wala naman siyang alam na may ginagawang iligal ang kanyang anak. Na-recover sa mga napaslang June ang 2mm na baril at isang .45 caliber na baril. Patuloy namang inaalam ng mga otoridad kung kasama sila sa grupo ng sindikato na Gun for Hire. Yan ang police report. Balik sa iyo, June. Maraming salamat, Reynante Ponte, nagulat mula sa Quezon City. Samantala, para sa mga balita sa labas ng bansa, narito ang ating kasamang si Angela Lagunsad. Good morning, Angel. Good morning, Rina. Here are the latest news from different parts of the globe at this hour. U.S. officials express concern over hackers that could possibly interfere in the U.S. election process. Sonny Cos has the news. Sir, we continue to see activity of concern. Again, I'm not going to characterize this activity. Is it a foreign nation state or not? American intelligence agencies are concerned about reports that foreign government may be attempting to undermine the November 8 U.S. elections through cyber attacks. Marcel Letter, Undersecretary of Defense for Intelligence, testified that the government is taking any such activities quite seriously and said an aggressive investigation is underway. Senator John McCain, chairman of the Senate Armed Services Committee, noted that one of the 2 states in which media reports said there was evidence of attempted Russian hacking was his home state of Arizona. Rogers said he could not provide specifics about spy agencies' current assessment of the alleged hacking in a public setting. Letter said the government would adopt a policy for dealing with any such activity once it had the result of an investigation. The FBI and the Department of Homeland Security has an aggressive investigation underway. U.S. security officials have said that starting last year, hackers infiltrated computers of the Democratic National Committee, Clinton's presidential campaign, and her party's Congressional Fundraising Committee. U.S. officials said they have concluded that Russia or its proxies were responsible, leading to call by some. Kremlin officials have dismissed the allegations as absurd, but there are anxiety in Washington over the possibility that a foreign power might be using hacked information to meddle in the November 8 elections. Sonicos, UNTV News and Rescue, North America. The World Anti-Doping Agency or WADA warns more leakage on the medical records of athletes. Bianca Quijano has the news. Confidential medical data on athletes in last month's Rio Olympics has been hacked and published by a Russian cyber espionage group. The World Anti-Doping Agency or WADA revealed on Tuesday, September 13th. This prompts the agency to issue warning of more such leaks to follow. WADA identifies the group as Czar Team or APT-28, also known as Fancy Bear.
The www.fancybear.net website says it has information of about a number of U.S. athletes, including tennis sisters Serena and Venus Williams, as well as multiple gold medal winning gymnast Simone Biles. According to a Russian government official, issues of possible Russian government or Secret Service participation in the hacking was unlikely. Russia's track and field team and other Russian competitors were banned from the Rio Games over a state-backed doping program. The International Olympic Committee, U.S. Anti-Doping Agency, also known as USADA, International Tennis Federation, and USA Gymnastics all issued strong statements on Tuesday condemning the publication of confidential WADA information. WADA says the group is believed to have gained access to its anti-doping administration and management system. Bianca Quijano, UNTV News and Rescue, Toronto, Canada. Spanish police have seized nearly 15 tons of hashish off a boat near the southern coast in the largest drugs haul in the Mediterranean this year. The two people on board from the Netherlands and Bulgaria were arrested in the operation. The Spanish seizure formed part of a pan-European initiative in the law responsible for monitoring illegal immigration flow along the Mediterranean coast from North Africa. Indalo has led to the rescue of over 2,000 immigrants attempting to cross into Europe, seized nearly 40 tons of hashish and arrested 33 people since it began in 2011. And those are the latest news from around the world at this Thursday morning. Back to you, June and Rina. Thank you, Angela, for that global update. Dagdag ko lang yung kay Simone Biles. Natagpuan na may ADHD siya. Dun sa nahack nga sa kanyang account, gumagamit daw siya ng mga illicit psychomedicines daw yon. Pero I'm not sure kung talagang ipinagbaban nila ito nga psychomedicines na sinasabi niya. Pero yung kay Serena Williams, hindi ko pa nabasa kung ano yung natagpuan sa kanya during sa pag-hack na yun. Okay. Sige, mamaya. Alamin naman natin ang mga balita dyan sa huntahan sa Radyo La Verdad 13:50. Ba? Kulang man, masaya pa rin. Si Atty. G at Beth, good morning. Kuya June, Rina, good morning. Morning. Wala, pasensya na kayo. Wala yung aming, alam niyo naman. Yung lolo, si Lolo Jose, wala. Oo, kasi medyo na, alam mo, pagka yung nagising ng, yung nga, nagulat eh. Naalimpungatan. Naalimpungatan eh. Atty. G, pag medyo umuulan? Ganun pala yun? Hindi, pag medyo Nag-hibernate pag maulan. Pag medyo, hindi. Pagka medyo umuulan daw. Kuya June, Tita Bet, kayo masyado mga malisyoso at malisyoso. Grabe ka, pagdating ko nga dito, tuwan-tuwa ka. Nagbubunyi ka. Nag-text Prof G, hindi mo na may pasok today. Kita mo naman. Na-text mo pa naman, where na yun? Naalimpungatan niya, yung nagising siya, akala niya anong araw ngayon. Sabado ba? Kala ko na wala na naman. Sige, narito na mga dapat abangan sa ikalawang paghataw ng mga balita. Bagyong Hiner, inaasahang lalabas ng Philippine Area of Responsibility bukas ng gabi. Panibagong LPA na mataan sa Dagat Pasipiko. Panibagong kritisismo mula sa UN official dinipensahan ng palasyo. Extrajudicial killings tiniyak na hindi bahagi ng Duterte policies. Prime suspect sa Davao Night Market bombing, sinampahan na ng kaso ng PNP. At iba't ibang problema na idinulog ng ilan nating kasambahay na bigyan ng solusyon sa programang Serbisyong Kasambahay. Update muna sa lagay ng panahon mula kay Ray Pelayo na nasa Pag-asa Weather Forecasting Center. Test. Marahil na aga, June. Marahil na aga po, Daniel, sa ating mga kasambahay. Patuloy na umiiral itong bagyong si Hiner sa may Philippine Air Responsibility at kaninang alas 4 ng madaling araw ito na mataan ng Pag-asa sa layong 800 km dyan sa may silangan ng Kasiguran, Aurora. Sa ngayon ay napanatili dito ang taglay ng lakas ng hangin na 130 kph at yung pagbugso ay aabot sa 160 km kada oras. Kumikilos pa rin ito pa west-northwest sa bilis na 22 km kada oras at sa ngayon ay wala pa ring tropical cyclone warning signal na nakataas sa anumang bahagi ng ating bansa.
Pero ayon sa Pag-asa, may bahagyang impluensya itong bagyong si Hiner sa southwest monsoon o habagat. Magkakaroon po ng mahina hanggang sa katamtamang pagulan ang area po ng Metro Manila, Ilocos Region, probinsya po ng Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, Mindoro, Palawan, hanggang dyan po sa may Western Visayas. Sa nalalabing bahagi naman ng ating bansa ay makakaranas naman po ng isolated rain showers and thunderstorms. Ayon sa Pag-asa, bukas ng hapon or gabi or sa Sabado naman ng umaga ay posibleng lumabas na rin ang Philippine Area of Responsibility itong si Hiner. Pero may isang panibagong low pressure area na nakita ang Pag-asa sa labas ito ng PAR at ine-expect na paglabas ni Hiner sa PAR, ito naman ay papasok din bilang isang low pressure area at may posibilidad na ito ay maging isang bagyo rin. At sa ngayon, June, ayon sa Pag-asa, hindi ganon magiging kalakas yung epekto ng habagat sa ating bansa, pero pagdating ng hapon o kaya ay gabi, expect natin merong mga thunderstorms. Ibig sabihin, maaaring yan ay malakas na pag-ulan na posibleng tumagal ng 1 hanggang 2 oras yun. Maraming salamat, Ray Pelayo, nag-uulat mula sa Pag-asa DOST. Alam ni Pangulong Rodrigo Duterte ang limitasyon ng kanyang kapangyarihan bilang Pangulo ng Bansa. Ito ang naging sagot ng palasyo sa panibagong kritisismo sa anti-illegal drug campaign ng pamahalaan. Sa isang pahayag na inilabas ni Presidential Spokesperson Secretary Ernesto Abella, sinabi niyang bilang abogado at dating prosecutor, alam ng Pangulo kung may nalalabag na karapatang pantao. Sa kabila nito'y nananatilian niya ang paninindigan ng Pangulo na hindi ito dapat gamiting dahilan upang hayaan ang paglaganap ng illegal drugs sa bansa. Binigyan din ng palasyo na hindi bahagi ng pulisiya ng administrasyon ang pagkonsinti sa extrajudicial killings. Kahapon ay lumabas ang pahayag ni United Nations High Commissioner for Human Rights Said Raad Al Hussein sa UN official website na binabatikos ang all-out war na inilunsad ng pamahalaan kontra droga. Issue sa umano'y kawalan ng due process para sa mga drug suspect, shoot-to-kill order at kawalan ng unawa sa prinsipyo ng human rights ay ilan lamang sa pinupuntos ng UN official sa anti-drug policy ng Duterte administration. Tiniyak ng pamunuan ng Civil Aviation Authority of the Philippines na mababawasan na ang diversion ng mga flight sa Ninoy Aquino International Airport kapag naisaayos na ang nasirang instrument landing system ngayong Oktubre. Narito ang hataw na balita ni Mirasol Abugadil. Sa susunod na buwan, inaasahan ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP na darating na sa bansa ang biniling bagong ILP o International Landing System na nagkakahalaga ng nasa $70 million o katumbas ng mahigit 3 bilyong piso mula sa THALES, isang International Key Technologies and Logistics Services. Ang ILP ang ginagamit na instrumento sa mga paliparan upang matukoy ng piloto kung tama at ligtas na makalalanding sa runway ang isang eroplano. Yung ILS, I'm talking about it, is because of weather. Weather. Kasi bumababa yung visibility natin ng mga, sometimes mga 3 kilometers, 2 kilometers, or even less. So what does that mean? Pagdating ng eroplano sa kanyang minimum decision altitude, which is 375 feet, hindi niya nakikita yung runway, ang option niya lang is to make a missed approach. Ibig sabihin mag-go around yan. It will discontinue the approach. July 2015 nang masira ang dating instrument landing system na ginagamit sa NAIA matapos natamaan ng malakas na kidlat. Dahil dito, may mga airline company na napipilitang i-divert ang ilan sa kanilang flight mula NAIA patungong Clark Airport sa Pampanga, lalo na kapag masama ang panahon dahil sa limitado o poor visibility. Sa oras na maisaayos na ang nasirang ILP, kumpiyansa ang CAAP na mababawasan ang mga diverted flight at inaasahang makatutulong rin ito upang mabawasan ang traffic congestion sa NAIA. Samantala sa pagdinig kahapon ng Senate Committee on Finance, kwinestyon ni Senator J.V. Ejercito ang nakatayong Cypress Tower na malapit sa lokasyon ng airport na sinasabing nakaaapekto sa flight path ng mga eroplano.
Mula sa 300 meters minimum decision altitude ng isang eroplano, napipilitan ang mga piloto na itaas ito sa 900 meters dahil nakaharang umano sa kanilang dinadaanan ang nasabing condominium. Nung nasira ang ILS, itinaas yung minimum decision altitude. Nandun yung, sabi nga ng mga piloto na nakakausap ko, nakikiliti sila doon pag nakikita nila kasi talagang it's sticking out Although wala siya sa flight path, pero konting-konti nakapataw siya sa flight path. Tiniyak naman ng pamunuan ng CAAP na wala itong anumang banta ng panganib sa mga pasahero na sumasakay ng eroplano. I just want to assure the riding public that safe yung approach natin even if it's a non-precision approach. Mirasol Abugadil, UNTV News and Rescue, Quezon City. Hindi pa rin isinasa publiko ng Davao Regional Police Office ang pangalan ng pangunahing sospek sa Davao Night Market bombing kahit nasampahan na ito ng kaso. Narito ang hataw na balita ni Janice Inhente. Naihain na ng Philippine National Police ang kaso na isasampa laban sa pangunahing sospek sa pagsabog sa Rojas Night Market sa Davao City na ikinasawi ng 15 at ikinasugat ng mahigit sa 60. Humigit kumulang 60 counts of multiple murder at 15 multiple frustrated murder ang isinampa ng PNP sa pangunahing sospek. Kasama rin sa ihahaing reklamo ng pulisya ang paglabag sa Human Security Act of 2007. Ayon kay Police Senior Superintendent Valeriano de Leon, sa ngayon ay hindi muna nila ihahayag sa publiko ang pangalan ng pangunahing sospek dahil inaantay pa nito ang procurement ng prosecutor. Picture na lang pagka na-present na ng ating prosecutor, we will readily put this to open para sa ganun makatulong ang publiko. Lalong-lalo na ang ating city mayor who provided a sizable reward na sa ganun it will be a new life for whoever provides us witness. Isa sa 9 na sospek ang tukoy na ng mga otoridad. 3 rito ay babae, 5 ay lalaki. Natukoy ang pagkakakilanlan sa prime suspect sa tulong ng mga testigo sa pamamagitan ng pagpapakita sa kanila sa mga larawan ng mga kriminal o terorista. Janice Inhente, UNTV News and Rescue, Davao City. Sa iba pang balita, isinusulong ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA sa ilalim ng Duterte administration ang programang Barangay Kasanayan para sa Kabuhayan at Kapayapaan. Layunin nitong makaabot sa mas maraming lugar sa bansa ang skills training ng ahensya. At upang mapondohan ang nasabing programa, tinatayang aabot sa 50 hanggang 60 bilyong piso ang proposed budget ng ahensya para sa taong 2018. Narito ang hataw na balita ni Grace Doctolero. Isa sa mga nais matutukan ni Pangulong Rodrigo Duterte ay mapalawak ang saklaw na maabot ng edukasyon at maramdaman ang mga programa ng pamahalaan para sa mga kabataan hanggang sa pinakamahihirap na barangay sa buong bansa. Kaya naman tinututukan ngayon ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA na matugunan ang pangangailangan ng mahigit 42,000 na barangay sa bansa. Kaya nga doon sa skills mapping na ginawa, kailangan mayroong pagbasihan para kung sakaling ipresenta sa budget sa susunod na 2018 ay may pagbabasihan. Ayon kay Padilla, aabot sa minimum na 4.2 million ang dapat na ilaang pondo sa bawat barangay. Ikinatuwa rin ng direktor ang ulat ng TESDA Cordillera Region na functional ang lahat ng machines at mga pasilidad nito na isa sa mga pangunahing kinakailangan ng mga scholars upang matuto sa pagsasanay sa aktwal na operasyon. Isa sa naging instructor na naging kalahok sa ASEAN Skills Competition noong 2014 na nakasungkit ng Medallion of Excellence. Patunay na kayang makipagtagisan ng galing ang TESDA sa mga international competitions. Facilities, napaka-importante ang facilities natin dito kasi without the facilities, complete facilities, hindi natin maibibigay yung tamang skill, knowledge at saka good attitude sa ating estudyante. Sa tala ng TESDA Cordillera, aabot sa 3,000 ang bilang ng mga scholar nito na officially enrolled sa buong rehiyon. Hinihikayat rin ng pamunuan nito ang pakikipagtulungan ng mga barangay upang masiguro ang kalidad ng edukasyon sa kanilang lugar.
parating po sa amin through your barangay officials kung ano yung pangangailangan nyo, kasi narinig po namin na parang sinasabi nyo yung programs na in-offer namin ay hindi kayo consulted sa pangangailangan nyo. So with President Duterte now, ang utos sa atin, pumunta kahit sa pinakamalayong barangay, alamin ang kanilang pangangailangan. We have to find ways to deliver yung kailangan nila na service. Grace Doctolero, UNTV News and Rescue, Baguio City. Isinumite ng Department of Agrarian Reform kay Pangulong Rodrigo Duterte ang isang balangkas ng executive order na layong pansamantalang ipatigil ang land conversion ng mga lupang agraryo. Narito ang hataw na balita ni Nel Maribuhok. Nagbalangkas ang Department of Agrarian Reform ng isang executive order na ang layon ay mahigpit na mabantayan at malaman ang estado ng mga lupang pang-agraryo sa bansa. So draft executive order, magkikreate po ng task force na kaagad ay mag-a-assess po ng status ng land use conversion sa ating bansa. Sa ilalim ng nasabing EO, pansamantalang ipatitigil ang mga aplikasyon para sa konbersyon ng mga lupang agraryo sa pagtatayo ng subdivisions o mga strukturang pangkomersyo na kaugnay naman ng polisiya ng administrasyon sa food security. Pag-i-impose muna po ng 2 taong moratorium on conversion of agricultural lands. Sinusuri na rin ngayon ng ahensya ang mga kontrata ng mga agribusiness upang matiyak na kinikilala nito ang karapatan ng mga magsasaka. Ang hakbang na ito ng DAR ay batay na rin sa pagnanais ni Pangulong Duterte na maipamahagi kaagad ang mga lupa para sa mga benepisyaryo ng agrarian reform at mabigyan sila ng karagdagang tulong mula sa pamahalaan. Bukod rito, pinatitiyak din ni Pangulong Duterte sa pulong ng Presidential Agrarian Reform Council o PARC noong Lunes na maibalik ang COCO Levy Fund sa mga magniniyog. Batay sa datos ng DAR, aabot sa 4.7 milyong ektaryang lupa ang naipamahagi na sa ilalim ng agrarian reform. Nasa mahigit 600,000 ektarya naman ang kailangan maipamahagi sa mga agrarian reform beneficiary. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Malacanang. Positibo ang naging pagtanggap ng Commission on Elections sa pagkakapasa ng 2 kapulungan ng Kongreso sa panukalang pagpapaliban sa nakatakdang barangay at sangguniang kabataan elections sa Oktubre. Narito ang hataw na balita ni Aiko Miguel. Naipasa na sa third at final reading ng Kamara at Senado ang pagpapaliban sa barangay at sangguniang kabataan elections na nakatakda sa susunod na buwan. Ayon sa Commission on Elections, kung tuluyan ng maaprubahan ang postponement ay magkakaroon sila ng mas mahabang panahon upang mapaghandaan ang election sa 2017. Well, welcome development naman yung pagpapasa on third reading yung batas para nga sa pagpapaliban ng ating barangay at SK elections. Ito ay magbibigay ng karagdagang panahon sa COMELEC para sa aming paghahanda. Sa oras namang maging ganap na batas ito, muling magtatakda ang Komisyon ng Voters Registration para sa mga hindi nakapagparehistro at nakaboto noong May 2016 national elections. Inabisuhan na rin ng ahensya ang field offices nito hinggil sa naturang plano. Meron kaming draft na calendar, election calendar na ipinakita kahapon during our en-banc meeting, pero nga hindi pa natin pwedeng ilabas yan hanggang hindi pa nalalagdaan yung batas. No? Samantala, tuloy ang pag-iimprenta ng mga balota para sa barangay at SK elections para sa susunod na taon. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Commission on Elections. Para naman sa balita sa mga lalawigan, nasa Davao City ang ating kasamang si Victor Cosare upang ibigay sa atin ang mga detalye. Maayong buntag, Victor. Maayong buntag, Angela, o gani ang mga balita gikan sa mga probinsya. Supak ang lokal nga kagamhanan sa Zamboanga City sa planong pagpapahawa sa mga sundalong Amerikano sa Mindanao. Ang balita ihatod kanato ni Dante Amento. Yaab la reservación el gobierno local de Zamboanga acerca del declaración de Presidente Rodrigo Duterte ay man pull out con mga tropa de Amerikano na Mindanao, particularmente na ciudad de Zamboanga. Acordando el primero, ya habla el Western Mindanao Command ya deja ya Elios con el higher headquarters el salida comento acerca de este.
Asigon con Vicealcalde Cesar Iturralde ay espera Elios el siguiente mandato del presidente y hay también Elios apropiado acción con este. We really have reservation, no? We cannot really support such a move, although we respect the decisions of the president. Asigun pa con Vicealcalde Iturralde, yadurayat tiene magabase tropa Americano na syudad, especialmente durante existido pa el US Joint Special Operations Task Force Philippines o GSUTFP. We will see how the national government, no, our president, will really push on the matter. En el otro lado, de este tiene también mga lokal oficiales na deklara suporta el cosa ya habla el presidente. Malaki talaga yung aking tiwala sa ating Pangulo. Pag sinabi niya na kailangan i-pull out, I trust in his judgment. I support his decision to pull out the US troops dito sa Mindanao. Takri también Elios que puede proteger el con nosotros armado fuerza ay dalida de seguridad na con nosotros país. Igual de mga lugar na Mindanao que permita tiene amenazo de terorismo. Like dito sa Zamboanga, nung nagkaroon yung siege, tropang Pilipino po talaga ang nasa unahan at the forefront of the fight. Ay wala akong nakitang Amerikanong na lumalaban kasabay yung mga Pinoy. Wala. Asigon con Vicealcalde Cesar Iturralde del Ciudad de Zamboanga, grande sigon ayuda ya hace el mga tropa Americano na ciudad por security stability, humanitarian assistance durante el tiempo ya tiene natural o man-made calamities igual na Zamboanga siege ya pasa. Danteamento o NHOV Noticias y Resgate, Ciudad de Zamboanga. Usa ka bulan nga tuberculosis mass screening alang sa kapin 3,000 nga mga preso sa Bulacan Provincial Jail ang gisugda na sa Department of Health. Mao kini ang balita ni Nestor Torres. Isang buwang mass screening ng tuberculosis ang isinasagawa ngayon ng Department of Health sa mahigit 3,000 inmates sa Bulacan Provincial Jail. Sa programa ng DOH na TB ay tuldukan, baga ng kakosa ating alagaan. Dadaan sila sa proseso ng X-ray at direct sputum smear microscopy o DSSM. Lahat po na mga nakadetain sa bawat selda, i-X-ray po sila lahat. At saka gagawan din po sila ng DSSM, yung para po sa plema yon, yung sputum microscopy. Ang DEN expert po, siya po yung nagdi-detect kung talaga po yung pasyente ay talagang positive po sa acid sa TB. Kapag nagpositibo sa TB, pagsasamahin sa itinalagang selda ang lahat ng mga may sakit upang hindi makahawa sa ibang preso at hindi lumala pa ang sakit. Isa sa ilalim din ang mga ito sa 6 na buwang gamutan ng DOH at may libreng gamot. Po silang ma-diagnose na sila ay merong TB o yung iba ay merong MDR, positive sila sa multi-drug resistant TB, right away nilalagay na po namin sila sa isolation. Meron po kasi kami dito TB ward na sinasabi kung saan lahat ng mga TB patient, doon po namin sila nilalagay to undergo po ng treatment. Bagamat may regular na rasyon ng pagkain sa mga inmates, ipinapayo pa rin ng DOH na kumain ng malinis at masustansyang pagkain ang bawat TB patient. Matapos naman ang 6 na buwang gamutan, hindi naman sila iahalo sa maraming inmates upang maingatan pa rin ang kanilang baga, lalo na sa mga usok sa loob ng kulungan. Nagpasalamat naman ang mga inmates na nabigyan sila ng pansin kahit na sila ay nakapiit sa kulungan. Minsan inuubo. Tapos sabay ng lagnat, ganyan, trangkaso. Sa sobrang init. Kaya mahalaga yung ginagawang yung check-up po para sa aming mga detinado. Dahil makakatulong po sa amin. Ang Bulacan Provincial Jail ay may mahigit 3,000 inmates, ngunit ang kapasidad lamang nito ay nasa 700. Kaya naman hindi maiwasan na magkaroon ng sakit ang mga preso, gaya ng sakit na tuberculosis. Nestor Torres, UNTV News and Rescue, Bulacan. Giauhag sa Department of Agriculture ang tanan sa paggamit og pagkaon og brown rice. Si Joshua Antonio alang sa dugang impormasyon.
Amuyutan na ni Department of Agriculture in publiko ang mga brown rice. Ing brown rice ang mayayaos mo namang unpolished rice, magagawa itikim paralan na pamangiling kimpale, anong no ka rin ing apa na muniti imbukod mo lalako. Agpangking Agriculture Department, mabandikin nutrisyon ing pamamangan brown rice, nung ikumparaya kin maputing abyas ang maralasta mong kakanan. Pangontra ito sa cardiovascular diseases, pangontra ito sa diabetes, lahat ng mga kasi ang brown rice andun lahat yung mga vitamin B complex. Dininan namun namang kapamayat na ni departamento ang maragula dake ni sustansya ing mawawala king well-milled rice a dapat sana pakinabangnan king pamamangan brown rice. Pag brown rice pa lang siya kasi unpolished rice siya, andun lahat ng vitamins, andun lahat ng minerals, andun yung potassium, andun yung calcium. So it's a very healthy rice ang brown rice. Bistamat mas makamalya ing brown rice, mas baragol naman ing pakinabang kaniti king kayapan na ning katawan. Bukod king paman namuyot king publiko at ang kilikan niya ing brown rice, pagsumikapan na mo naman ni departamento at tukyan niya ing organic farming bang mika ating brown rice karing palengki. Amuyutan dala naman ding mga ragula pipanganan king reyon amilagel ang brown rice karing karelang menu. Joshua Antonio, UNTV News and Rescue, Pampanga. Huwag ka na ang naglangkob sa unang bahin sa Balitang From D. At ang iunya ang dugang pang mga balita. Gikan diriya sa Davao City, balik diya sa studio, Angela. Victor, kumusta man mo diha? Maayo man ang among kahimtang diriya sa Davao City na pagingunaning mga orasa medyo tugnaw diriya sa Davao. Ay kumusta man ang atong istorya sa gugma karon? Mabuti naman. Maraming daghang salamat sa iyo, Victor Cosare mula sa Davao City. Para naman po sa mga balita sa labas ng bansa, narito ang ating kasamang si Rina Villamor para ibigay sa ating ang mga detalye. Hey Rina. Hi Angela, here are the latest news from different parts of the world. Los Angeles protests show solidarity as part of a national day of action against the oil pipeline near the Standing Rock Sioux Reservation in North Dakota. Calvin Manyag has the news. A group of protesters gathered in Los Angeles on Tuesday, September 13, hoping to send a message of support for Native American activists trying to stop the construction of a North Dakota oil pipeline. Armed with signs and slogans, the demonstrators held separate events in Studio City and Woodland Hills, suburbs of Los Angeles, where they argued that the pipeline will desecrate sacred land and pollute water. Well, if the pipeline breaks in the water, it's going to leak, and there's no way to fix that contamination for all the people. It's not just the natives, it's everybody that lives downstream from this pipeline. And it's a major river source, water source for all the people. So it's huge. The Los Angeles protest was actually part of a series of demonstrations that were planned throughout the day in Atlanta, Washington, D.C., and other cities. The protests against the Dakota Access Pipeline have drawn international attention, sparking a renewal of Native American activism and prompting the U.S. government to block its construction on federal land, even as the company building the line expressed its commitment to the project on Tuesday. When fully connected to existing lines, the 1,100-mile or 1,770 kilometers, 3.7 billion pipeline would be the first to carry crude oil from the Bakken Shale directly to the U.S. Gulf. Last week, the Obama administration, responding to the issues raised by the Standing Rock Sioux, whose land runs about a half-mile south of the pipeline's route, said it would temporarily halt the construction on federal land. Acting moments after a federal judge denied the tribe's request for a hold to construction, the administration asked the company building it to refrain from construction on private land as well. It's not over yet. A lot of people think that it's over. It's just a halt to what's going on, which is good, but we need to keep this momentum going. Outside the United States, activists said on social media they plan to protest in countries including Great Britain, Spain, South Korea, and New Zealand.
In North Dakota, protesters have vowed to remain until the project is halted. Calvin Manaig, UNTV News and Rescue, Los Angeles. Meanwhile, Thailand has recorded about 200 cases of Zika since January. This announcement was the first time Thailand's health ministry has confirmed the number of Zika cases this year. The announcement comes a day after health experts called on Thailand to be more transparent in reporting the Zika threat to the public. Health officials have expressed concern that disclosing information on Zika would damage Thailand's lucrative tourism industry. Ministry of Public Health urged the public not to panic and tried to reassure tourists. Zika virus, which is affecting large parts of Latin America and the Caribbean, has been circulating in Asia for years. Central China's Henan province confirmed its very first case of imported Zika virus on Monday, according to its Health and Family Planning Commission. This now makes it to the 23rd Zika case reported on the Chinese mainland. A patient was detected with a high temperature and rash on his body when he arrived at Zhengzhou Airport last Thursday. Now he has been quarantined and treated in the hospital. The man had worked in Guatemala for 2 months before he flew back to China via South Korea on September 8. Meanwhile, a deputy director at the Henan Center for Disease Control and Prevention, Wang Shuyong, assures the public that there is no severe or deadly case triggered by the virus, especially if administered with a prompt medical treatment. And those are the latest news from around the world at this hour. Back to you, Angela. Thanks, Rina. Pinagkalooban ng 100,000 piso ng lokal na pamahalaan ng Negros ang isang lola na tinuturi ng super centenarian. Ang halaga ay inilalaan ng Negros LGU para sa mga centenarian at inaasahang tatanggap pa ng karagdagang 100,000 ang 119-year-old na lola mula sa Philippine government. Ano nga ba ang sekreto ni Lola Francisca Susano sa pagkakaroon niya ng mahabang buhay? Narito ang hataw na balita ni Lane Moreno. Itinuturing na oldest living person sa ngayon si Lola Francisca Susano ng Barangay Uringao, Kabangkalan City, Negros Occidental dahil sa edad nitong 119 years old. Nalagpasan ni Lola Francisca ang naitalang oldest living person ng Guinness World Record noong Mayo na kinilalang si Emma Martina Lugia Murano ng Vercelli, Italy na nagkakaedad ng 116 years old. Si Lola Francisca ay ipinanganak noong September 11, 1897 at pang-apat sa 7 magkakapatid. Nag-asawa sa edad na 14 na taong gulang at nagkaroon ng 14 na anak at mahigit 100 apo. Ang pagiging vegetarian daw o pagkain ng sariwang gulay ang isa sa mga sekreto ni Lola Francisca sa pagkakaroon ng mahabang buhay. Hindi na kaon. Gulay. Tani agap pa niya akong kaon. Gulay. Hindi nagtaas sa akong pinabuhi. Kauban na ako ay naga ito. Kaya ako na lang. Hindi. Ay bibitin sa una. Asin lang. Basta. Lami lang nga. Laswa. Mausog niya. Ito ba? Pamanggas buhi sa among kapatid. Marahil ang pagkahilig niya sa musika, tamang pagkain at regular physical activities ay nakatutulong upang hindi siya dapuan ng malubhang karamdaman, kaya narating niya ang kanyang kasalukuyang edad. Lane Moreno, UNTV News and Rescue, Negros Occidental. Siya gumagamit ng mga preservative, hindi gumagamit ng kung anong pampalasa, di ba? It really pays to be healthy. Yung natural na asin lang, di ba? Mas maganda nga yung sea salt o kaya yung Himalayan salt? Oo, yung pink. Tsaka I think also yung ano niya, yung magandang, yung positive outlook niya sa buhay, nakatulong din yun sa pagpapahaba niya. Sabi niya, di ba? Lahat na ng kasama ko, patayin wala ako na, siya na natira eh, di ba? O at least meron siyang total of 200,000. Ilan taon ka na ba ngayon? Next question. Bakit? Umabot ko lang ng 80, malaking bagay na yun. Yan daw na wag mo itatanong sa babae. Weight at saka edad. Weight tsaka edad? Oo. Okay.
ibigay na lang yung ano mo, resume. Oo. Para po sa mga karagdagang balita, bumisita lamang sa aming website na untvweb.com. Samantala, narito po ang dapat niyong abangan sa ikatlong paghataw ng mga balita. Isang bahagi ng Ninoy Aquino International Airport o NAIA Expressway bubuksan na sa susunod na linggo. Toll sa loob ng isang buwan, libre ayon sa Transportation Department. Duterte Health Agenda, formal nang ilulunsad ngayong araw. Daang-daang bahay sa Brazilian favela sa Sao Paulo nasunog. At iba't ibang problema na idinulog ng ilang nating kasambahay na bigyan ng solusyon sa programang Serbisyong Kasambahay. Sa detalye po ng mga balita, inaasahang mas luluwag na ang daloy ng mga sasakyan sa paligid ng Ninoy Aquino International Airport o NAIA sa oras na buksan na ang NAIA Expressway Project. Narito ang hatol na balita ni Mirasol Abogadil. Maaari nang magamit ng mga motorista ang isang bahagi ng Ninoy Aquino International Airport o NAIA Expressway sa susunod na linggo. Sa budget hearing ng Senado kahapon, ipinahayag ni Department of Transportation Secretary Arthur Tugade na sa September 22 ay bubuksan na ang bahagi ng flyover na magkukonekta sa Macapagal Boulevard at NAIA Terminals 1 and 2. Ayon pa sa kalihim, libre ang toll fee sa NAIA Expressway sa loob ng isang buwan. Tinatayang nasa 35 hanggang 45 pesos ang toll fee sa flyover. Nakausap ko yung concessionaire. Ewan ko kung this is the time to announce that. The public will enjoy 1 month free no toll fees when we open that. Good news. Okay, hindi ho mura yun, mahal yun. Kasi nung pinenta namin, madaming sakripisyo din yung concessionaire dyan. Dahil dito, inaasahang malaki ang iluluwag sa daloy ng mga sasakyan na patungo sa pangunahing paliparan sa bansa. Ikinatuwa naman ng mga mambabatas ang balitang ito ng kalihim. I flew in from Singapore. It was a 3-hour flight. When I ended up in NAIA 3, it took me 3 hours to get home to Makati. Sabi ko, I could have just gone back to Singapore. Ang 7.6-kilometer road project ay nagkakahalaga ng 17.9 billion pesos na inumpisahan sa panahon ng Aquino administration. Inaasahang makukumpleto ang proyekto bago matapos ang taon. Mirasol Abogadil, UNTV News and Rescue, Quezon City. Sa iba pang balita, nakatakdang ilunsad ngayong araw ang programang pangkalusugan ng pamahalaan, ang Duterte Health Agenda. Narito ang hatol na balita ni Yoshiko Sata. Kasabay ng isasagawang National Health Summit 2016 sa Pasay City mamaya, ilulungsad na rin ng Kagawaran ng Kalusugan ang Duterte Health Agenda na naglalayong makatulong sa mararalitang Pilipino na walang kakayahang makapagpagamot. Ayon kay Health Secretary Pauline Jean Rosel Ubial, prioridad ng pamahalaan ang naturang programa na naglalayong masolusyonan ang problemang pangkalusugan ng mga mahihirap na mamamayan sa pamamagitan ng pagbibigay ng libreng gamot at serbisyong medikal. Nakasentro ito sa tatlong mahalagang pangako ng administrasyon. Kabilang narito ang pagkakaroon ng malulusog na mamamayan, mahabang pamumuhay at paglaban sa mga banta sa kalusugan ng publiko tulad ng drug addiction at Zika virus infection. Nakapaloob sa Duterte Health Agenda ang libreng basic medical check-up para sa 20 milyong mahihirap na Pilipino sa loob ng 100 araw. And we hope by December 25, we can announce to all of you that we have attained that goal of providing a basic check-up to the 20 million poorest Filipinos. Samantala, ayon naman kay Senate Committee on Health and Demography Chairperson Senator Risa Ontiveros, magandang oportunidad ang isasagawang Health Summit upang maipaliwanag ng mabuti ng pamahalaan ang health policy framework nito. I have high hopes that the summit will live up to will enable the government to live up to its mandate to provide universal health care for the people. Yoshiko Sata, UNTV News and Rescue, Manila.
for our news abroad. Massive fire destroys hundreds of homes in a Brazilian favela in the state of Sao Paulo. To give us an update, Carlos Miranda is in Brazil live. Yes, Carlos, go ahead. Bom dia, Angela. Bom dia a todos e bom dia, Cuia Daniel. Um grande incêndio se espalhou hoje na cidade de Osasco, em uma favela na Grande São Paulo, na última terça-feira, 13 de setembro. O incêndio na favela Esperança teve início por volta das 17h30 no horário local e rapidamente consumiu centenas de casas pelo caminho. A favela tem aproximadamente 500 casas, das quais mais de 300 foram completamente tomadas e destruídas pelas chamas. Os bombeiros tiveram dificuldades em controlar as chamas, que se espalharam rapidamente pelo fato das casas serem feitas de madeira e materiais infláveis e o que o local ser de difícil acesso. Não se sabe ainda a causa do incêndio, mas segundo o testemunho de moradores da favela, o fogo se deu início por conta de um vazamento de gás em uma das moradias. Apesar do tamanho da destruição, após o controle das chamas, não houveram relatos de mortos nem de feridos. Segundo a prefeitura da cidade, apenas 8 famílias se refugiaram em um ginásio esportivo cedido provisoriamente pela prefeitura, enquanto muitos improvisaram camas em um campo de futebol junto ao terreno. As famílias já procuram reconstruir as suas casas, com esperança de que elas possam continuar no local, sendo que a propriedade ela é de propriedade particular e já foi iniciado um processo judicial para que elas fossem tiradas do local. Elas estão invadidas lá desde 13 de agosto de 2013. Essas são as últimas notícias aqui de São Paulo, Brasil. Angela? Muito obrigada, Carlos Miranda from Sao Paulo, Brazil. President Barack Obama says the United States is prepared to lift sanctions on Myanmar soon after his first White House meeting with Myanmar's Aung San Suu Kyi. With Suu Kyi no longer an opposition figure, Obama looks to normalize relations with Myanmar, which was shunned by Washington when it was ruled by a military junta. Obama also said he would reinstate Myanmar to the generalized system of preferences, which provides duty-free treatment for goods from poor and developing countries. I think this will give the United States, our businesses, our nonprofit institutions, greater incentive to invest and participate in what we hope will be an increasingly democratic and prosperous partner for us in the region. The U.S. eased some sanctions against Myanmar earlier this year to support its political reform, but maintained most of its economic restrictions with an eye toward penalizing those it views as hampering the democratically elected government. Meanwhile, the United States and Israel has agreed for a new historic military aid amounting to $38 billion. Sonny Cos has the news. A historic $38 billion military aid deal was sealed between the United States and its closest ally in the Middle East, Israel, today, ensuring the defense funding from the United States for the next decade. The deal will represent the biggest pledge of U.S. military assistance made to any country, but also involves major concessions granted by Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, including Israel's agreement not to seek additional funds from Congress beyond what will be guaranteed annually in the new package, and to phase out a special arrangement that has allowed Israel to spend part of its U.S. aid on its own defense industry instead of on American-made weapons. Obama's aides wanted the new deal sealed before his presidency ends, seeing it as an important part of his legacy. Israeli chief negotiator Jacob Nigel said that the deal does not have any relations to the ongoing U.S. presidential elections, and it is a symbol of the enduring alliance between the United States and Israel. The signing of the MOU, the Memorandum of Understanding, has absolutely no connection whatsoever to the U.S. domestic and presidential elections. This is the agreement is a symbol of the enduring commitment of the people of the United States to the state of Israel, to our security. It's an historic commitment, and it is bipartisan. It is Democratic and Republican, it is administration and congressional, and reflects
widespread popular support for Israel within the United States. Israel has long been a major recipient of United States aid, mostly in the form of military assistance, mainly for its security from its neighbors. Sanicas, UNTV News and Rescue, United States. Samantala mula sa labas ng bansa, bumalik naman tayo sa mga balita dito sa Pilipinas. Mula sa Davao City, ihatid sa atin ni Victor Cosare ang mga balitang PROMD. Maayong buntag, Victor. Maayong buntag, June, o gano ang aniya ang ikaduhang bahin sa mga balitang naglangkob sa balitang PROMD. Bidangop sa Division Office sa Department of Education ang mga magtutudlo, ginikanan o ubang empleyado sa lokal nga kagamhanan sa Herona aron ipadangat ang ilang mulo nga pahawao na sa pwesto ang principal sa Herona North Central Elementary School. Kung ano, mao kini ang balita ni Brian Lacanlale. May protest sa laking harapan ning Department of Education Tarlac Division Office ding mapila na talaturo at pengari daring estudyante ning Herona North Central Elementary School. Burira deti apalakwan niya king pwesto ing kasalukuyan na po na talaturo ning eskwelo ay Mr. Noel Pangalangan. Pero ngayon lumalala po yung sitwasyon kaya ngayon pumunta na kami rito sa Division Office. Agpangkaring pengari at talaturo, may ayaliwang katiwalyan ing darapta ng Pangalangan king eskwela. Kataon po yung na-issue po na nagsasalita siya ng hindi maganda, mga green jokes, mga double-sided meaning. May mga time po talaga na kara 500 nga, pahiram kayo. Ay sir, wala akong pera. Yung ano mo dyan, pahiram mo muna. Ay sir, hindi pwede, pondo yun eh. Then meron hong time na malaki yung gusto niyang kuhanin. Pagagawa daw niya ng sasakyan niya. Eh sabi ko, sir, hindi pwede yan. Kung gusto mo, magpirmahan tayo. Agpangking metong karing talaturo, may katining katulad na kaso ing puna talaturo, king Penny Bata ng eskwela niti. May kaso na yan ang pinanggalingan niya sa Paniki North Central Elementary School. Ang involvement dyan is fund, MOOE. Unfortunately, yung ginagawa niya doon, naulit na naman. Yung fund na naman, government fund. May nga kunya maning pamuntukan na ning Division Office a resolban niya ing metong gaya na problema king lalong mabilis sa panahon. Kasi alam na po namin ang buong sitwasyon, kaya na nandito kayo ngayon. Mas naiintindihan po namin, kaya medyo aayusin at aaksyonan namin. Pero bigyan niyo po kami ng oras at pagkakataon. Brian Lacanlale, UNTV News and Rescue, Tarlac. Ibarugan sa mga opisyales sa Taytay Rizal ang ilahang desisyon nga dili bayaran ang 10 milyones pesos nga utang sa niaging mga nagdumala sa maong dapit tungod sa pagpalit og mga sakyanan. Ang balita ihatod kanato ni Jenica Cruz. Walang balak bayaran ng munisipyo ng Taytay Rizal ang mahigit sa 10 milyong pisong umano'y utang dahil sa pagbili ng 14 na sasakyan ng nakaraang administrasyon. Ayon kay Mayor Joric Gacula, nagulat na lamang sila nang malaman nilang sinisingil sila ng Mitsubishi Diamond Motors ng balanse pa na mahigit sa 10 milyong piso. Napag-alaman ni Mayor Gacula na bumili ng isang Pajero, isang Estrada, 2 Montero at 10 Adventure ang nakaraang administrasyon ng Taytay Rizal. Naalarma po kami nung nakita namin na ang munisipyo pala ay mayroon palang mga pag-aari na mga luxury vehicles sapagkat ilang araw lamang pagkatapos kong umupo ay dumating ang Diamond Motors dito. Nagulat kami na sinabi nila na meron kaming utang sa kanila na worth kulang-kulang 10 million. Ayon kay Mayor Gacula, batay sa record ng munisipyo, bayad na lahat ang mga nasabing sasakyan sa isang supplier. Kasi pag bumili ka ng sasakyan, dapat yan, bilhin mo sa dealer. Ang ginawa nila, bumili sila ng mga sasakyan pero binili nila sa isang supplier lang. Kaya meron pang utang ang munisipyo na sinisingil, ang Mitsubishi sa amin, more or less 10 million. Sabi ko, bakit kailangan kami magbayad dyan? Sa record namin, nabayaran naman ng munisipyo. Ang ipinagtataka ni Mayor Gacula kung bakit nabenta ang mga nasabing sasakyan at mayroon pang nawawala. Noong Biyernes, kusang isinauli ng mga nakabiling pribadong individual
ang isang Pajero at 2 Montero na mapag-alaman na pagmamay-ari pala ng Taytay Rizal government ang kanilang nabili. Sa 10 adventure naman, 5 na ang kanilang na-recover. 3 dito ang nasa mga barangay at hindi pa sinosoli. Isa ang natagpo ang abandonado sa parking area ng munisipyo at isa pa ang nawawala. Nais ni Mayor Gakula na mapanagot ang may kinalaman sa umano'y maanumalyan transaksyon sa mga nasabing sasakyan. Noong September 5, naghain na ng reklamo sa Office of the Ombudsman ang Taytay Rizal government sa ilang dating opisyal ng lokal na pamahalaan. Jenica Cruz, UNTV News and Rescue, Rizal. Og sa lain pang mga balita, patay ang usa ka tricycle driver human gipusil sa wala pa mailhing mga sospek nga nagsakay og motorsiklo. Ang biktima nga nailhang si RJ Isla, 29 anyos, anaa sa listahan sa mga drug personalities sa ilang lugar. Voluntaryo nang misurrender si Isla adto pang miaging Hulyo human maapil sa Oplan Tokhang sa PNP. Sumala sa investigasyon sa Bawang Pulis, naghulat og pasahero ang biktima at bangsa Angeles Bawang Lumber sa dihang gipusil kini sa duha ka higayon. Nakuha gikan sa crime scene ang 7 ka basyo sa bala sa kalibre 45. O kana mao ang mga balita nga gikan sa atong mga provincial correspondents sa nagkalain-laing dapit sa Pilipinas. Gikan diriya sa Davao City, balik diya sa Studio June. Ba, talagang ipinapakita mo, Victor, na okay ka dyan, ha? Okay naman siya. Hindi ka na naman umimik. Wala ka bang namimiss? Gumimaw. Okay dito, masarap yung yung agahan namin dito. Yung sa may palengke, yung tsokolate na mainit. Wow! Yung tawag nila dito noon si Kwati. Wow. Tapos paparesan mo, tapos merong puto bongbong naman. Yun, masarap na partner yun dito pag umaga. Sana makapagdala siya dito. Hindi mo pala mamimiss ang almusal dito no? Yan palang mas masarap dyan, ano? Iba lang mamimiss niya. Sige. Medyo mga 1 taon. Sige. Dagang salamat. Victor Cosari nag-uulat ng live mula sa Davao City. Okay, balitang sports naman po tayo kay Rina Villamor. Yan, si Rina, maraming namimiss to sa sa mga biyahe niya. Hindi naman, June. Maganda experience yun sa atin yung ating pagbiyahe, lalong-lalo na yung recently, no, sa ASEAN. Pero ito para sa ating sports, tuloy-tuloy pa rin yung ating pagbabalita sa ating mga dakilang Paralympians. Dahil alam nyo ba, under the New Republic Act ng 10699, lahat nga ng mga Paralympians na mananalo sa ating bansa sa Pilipinas, no, kapag ikaw ay nakapag-uwi ng gold, meron kang 5 million na maibibigay sa'yo. Kapag ikaw naman ay nakapag-uwi ng silver, 2.5 million. At since nanalo nga ng bronze, si Josephine Medina, siya ay makakuha ng 1 million pesos naman. Ito naman update sa Paralympics. Devendra Jajaria ng India nakuha ang ikalawang gold sa Paralympics nang maipanalo ang javelin throw F46 event. Ito ang pangalawang beses para kay Jajaria na makuha ang ginto. Una noong 2004 Athens para Games kung saan siya ay may record na 62.15 meters at ngayon ay may hawak na ng world record sa 63.97 meters. Si Jajaria ay naputulan ng kaliwang kamay noong siya ay 8 taon pa lamang nang dahil sa pagkakuryente at pagkahulog sa puno. Ngunit hindi naging hadlang ang kanyang kapansanan sa nasabing sport. Patuloy naman ang paghakot ng ginto ng Great Britain sa pamamagitan nila Libby Clegg na panalo ng kanyang ikalawang ginto sa T11 200 meter title. Hindi rin nawala sa listahan ng mga Breton na sina Georgie Hermitage sa 400 meter at 100 meter T37 event. Holly Arnold, F46 javelin throw at Rob Davis sa table tennis. Tatiana McFadden nakuha ang kanyang ikalimang kampyonato sa 1,500 meter T54 event. Ang 14-time world champion ay sinundan ng kanyang American teammates na sina Amanda McGrory at Chelsea McClammer. Powerlifter Muhammad Khalaf ng UAE nakuha ang unang medalya para sa kanyang bansa sa 88 kg division. Pinatumba ni Khalaf si Evanio da Silva ng Brazil sa pagbuhat ng 220 kilograms na bumuhat lamang ng 210 kilograms. Canadian Aurelie Rivard nag-uwi ng gold sa S10 100-meter backstroke dahil nauna itong nahawakan ng pader kumpara kina Sophie Pascor
ng New Zealand at Elodie Lorandi ng France. Samantala, Pinoy Paralympians bigo na madagdagan ng bronze medal ni Josephine Medina. Natapos lamang sa ika-7 pwesto si Gerald Pete Mangliwan sa men's 400-meter T52 class at Ernie Gawilan na nakakuha lamang ng ika-5 pwesto sa men's 100-meter backstroke class S8. Naman sa konsepto ng UNTV Cup ang dating PBA player at coach ngayon ng HOR Solons na si Pido Harencio. Ayon sa kanya, iba-iba ang liga ng mga public servants sa kanyang mga nasalihan. Narito ang hataw na balita ni Bernard Dadis. Marlu. Durende, stress. Yun! Sa pag-umpisa ng UNTV Cup Season 5, hindi lang dumami ang mga kalahok na team, kundi dumami rin ang mga kalahok na mga dating professional basketball players. Kaya naman mas nag-e-enjoy ang ating mga kasambahay na manood ng bawat game dahil hindi lang nila nakikita ang magandang samahan ng mga public servant mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa pamamagitan ng basketball sa layuning makatulong sa kapwa, kundi nakikita rin nila ang mga dating PBA players na hinangaan at sinubaybayan. Tulad nila PBA legend Kenneth Captain Marbel Duremdes at Marlo Skyscraper Aquino. Drop off Aquino, yes! Kaya naman ang isa sa pinakabagong sali sa liga na dating PBA player at coach na si Pido Harencio, laking pasasalamat na mabuo ang kakaibang konsepto ng basketball. Siyempre, ibang-iba doon sa ginagalawan ko, no? Pero number one is masaya, no? Masaya. Papasalamat ako sa UNTV, no? Lalo kay Ka Daniel Rason, kay Ka Eli Soriano na binuo tong UNTV, no? Na cup yung tournament. Masaya ako. Yung feeling masaya dito. Si Harencio ang head coach ngayon ng mas pinalakas na House of Representatives Solons. Kamakailan lamang ay tinalo ng Solons ang DOJ Justice Boosters sa score ng 96-78 sa una nilang salang sa hardcourt ngayong season. Bagamat hindi gaya ng ibang team na madalas makapag-ensayo, kagalakan nila ang magbigay kasiyahan sa mga manonood. Basta kami, bibigay lang kami ng kasiyahan sa tao, no? Believe nga ako doon sa mga congressman, led by Congressman Mikey. Talagang they take time na para, yun nga, maka-join, makalaro. No, ang hirap ng schedule nila eh. Actually kami, once a week lang nagpa-practice. Hindi kami na talagang organized na every other day o every day na nagpa-practice. Basta ito, bibigay kami ng kasiyahan sa tao. At the same time, yung mga congressman nagiging yung nawawala yung stress sa kanila by playing. Kasama sa team ni Harencio ang mga kapwa dating professional basketball players na sina Kiko Adriano, Ege Billones, Arnold Gamboa at Eric Rodriguez. Si Pido Harencio ay nasa ika-54 na pwesto sa PBA all-time most points scored leaders. Bernard Dadis para sa UNTV Cup Season 5. Good start ito para sa kupunan ng HOR Solon. Samantala, this coming Sunday, September 18, makita-kita po tayo sa University of Makati kung saan tayo ay may triple header din. Andyan ang mga games natin ng DOJ kontra PNP, BFP kontra MMDA at NHA kontra Judiciary. June at Angela? Maraming salamat, Rina Villamor. Lagay naman ng trapiko ang ating silipin sa mga oras na ito. Pisahan po natin. Sa Q-Mart Cubao, makita niyo po sa inyo mga screen. Sa bandang papuntang Cubao ay moderate po ang magiging lagay ng traffic. Samantalang yung right lane po ninyo, mabigat na rin pala pareho yan. Ayan. Yung nasa left lane po ninyo, yan po yung mabigat ang daloy ng mga sasakyan. Yung nasa right lane naman po, yung northbound. Yan, papunta yan ng Monumento area. Wala kayong magiging problema sa inyong paglalakbay. Samantala sa EDSA Guadalupe naman po, from Guadalupe papuntang Shaw Boulevard, yan northbound, ay walang problema. Pag bibuild up yan, doon pa sa malayo-layo pang bahagi ng EDSA.
Yun naman po papunta ng Makati, light to moderate lang po yan. Mula Orense hanggang Ayala. Sa Letre Malabo naman po, yung mga papunta ng monumento, yung po nasa kaliwang bahagi ay light. Medyo nasa traffic light lang po sila kaya medyo nagbe-build up ng onte pero walang problema po yan. Gayun din sa kabilang lane. Sa Ross Boulevard naman po sa Maynila, ang left lane po niyan ay sa Pedro Hill. Yung papunta ng Calao ay, kita nyo naman po sa inyong screen, hindi na kailangang ipaliwanag. Walang hiwaga, walang traffic sa Ross Boulevard. Sa Ayala naman po, Ayala going to EDSA Buendia ay moderate. Ang opposite side naman po niya ay ang Leverisa. Moderate din po. Pag araw ng Huwebes, mapapansin mo Angela, no, hindi masyadong traffic. Kahit dito naman sa tapat natin, ano? Oh, hindi. Pagka Huwebes yan, hindi masyadong... Pag umaga ha, pero medyo pagka... Kahit umaga. Hindi, pag umaga hindi siya matraffic. Pero pag dumating na ng mga bandang alas 4 paggabi, yan na. Nagbe-build up na yan. Pero minsan may ano yan, pagka Huwebes, Bakit ano meron sa Webes? Hindi ko nga alam eh. Baka mas onti bumili ng sasakyan ng pag Thursday. Yung coding Thursday, nila. oo. Oo. Pero habang maaga, pwede pa silang umalis at wala pang masyadong traffic ngayong oras na. Right. Iba't ibang problema naman ang ilan sa ating mga kasangbahay ang natugunan ng programang Serbisyong Kasangbahay kahapon. Narito ang hataw na balita ni June Suriao. Dumulog sa programang Serbisyong Kasangbahay si Armando Nilayan, residente ng Bagong Bayan, Quezon City dahil sa problema nito sa linya ng tubig. Nais nilang ipalipat ang kanilang linya, ngunit pinababayaran pa umano ang utang ng kahati nila sa linya ng tubig. Sabi ni Miss Camille, bayaran ko daw para i-transfer. Pagkabayad ko po, sabi niya kulang pa daw ng isa kasi yung isang linya may utang po. Pinababayaran niya sa akin at pinababayaran niya sa tao para matransfer po yung linya namin. Eh hindi naman po sa amin yun, hindi ko po nagamit yung linya na yun. Inilapit naman ng programa ang problemang ito ni Armando kay Manila Water Corporate Communications Head, Jeric Sevilla. Una po ay i-file po talaga natin, no? I-apply po natin ng tinatawag na transfer po ng location ng tapping point ng 3 metro po na kina sir, ano po, no? Tapos po ay magse-secure po sila ng excavation permit doon sa barangay or sa Quezon City Engineering or DPWH po, no, whichever is applicable. Pagkatapos po ay ipapa-estimate po natin kung magkano po yung magagastos doon sa transfer po nung 3 metro, no? Lumapit din si Ginang Rosalie Kayanga sa programa upang manawagan na tulungan siya sa pagpapagamot sa kanyang anak na may biliary atresia. Sabihan na po kami ng doktor na sa lalong madaling panahon po maoperahan na po siya or matransplant po. Para sa mga nagnanais makatulong sa operasyon ni Baby Angela, maaaring makipag-ugnayan kay Nanay Rosalie sa telepono bilang 0929-533-1263 o mag-deposit sa kanilang BPI account. Samantala, tulong naman para sa kanyang kapatid na may diabetes ang inilapit ni Joseph Romero ng Batasan Hills. Bali, may sakit po siyang diabetes. Ngayon, bali mapuputulan siya ng paa. Kailangan po kasi namin ng dugo. Dalawang bag na dugo. Ano pong Tinugunan naman agad ng Andating Daan Blood Donor Society ang blood request ni Joseph. Jun Suriao para sa Serbisyong Kasangbahay. Pero Angela, yung ating libreng sakay hindi lang nakapasok kanina dahil problema sa signal. Oo nga, nasaan ba ang libreng Tuloy-tuloy pa rin yun. EDSA, Monumento EDSA, balikan lang naman po yan. Yan, ayun pala, yan. Oo, so parati yan. May libreng almusal yan ha. Kape at pandesal. Parang sarap ba ni Heber yun? Libre na pamasahe, may pang-almusal pa. Masarap yan. Biluin mo, sarap po. Isasaw-saw mo na lang yan, oh. At may palaman pa. May palaman, di ba? Saan ba parating nagsasakay ito? Monumento yan eh. Para maabangan ng ating Monumento kasambahay. yan. Tapos pupunta ng bandang, yung dulong-dulo mo, Tapos babalik yan. Padaan ulit science yan. Ganyan ang buhay natin. Everyday yan, may pakape at everyday yan. papandesal. Everyday yan. Si Melvin, nagtatawag siya. Yan, nagtatawag. Pag holiday lang wala kasi nakikiusap yung mga driver ng bus.
na bumabiyahe sa EDSA dahil wala na po kami pasahero, naglilibre pa kayo. Oo nga eh. Tapos diba, dati din, if I can remember it correctly, nabimigay din tayo ng mga Bible. Hanggang ngayon naman, namimigay din. Tapos iba pang mga, at free wifi pa yan ha. Grabe. Anong password? Saan ka pa? Libreng sakay ang libreng password. sakay. I mean, saan ka pa? Lahat na libre. Yan. Diba? Yan. Walang yan, hidden agenda. Basta makatulong lang. Diba, diba, iba kasi natin mga kasambahay, lalo na yung mga nagtatrabaho sa malayo. Aalis yan ng maaga, hindi pa nag-aalmusal yan. Minsan, hindi pa na-prepare yung breakfast nila. Siyempre, walang time. Nagmamadali nga. Ayun, kahit pa paano, meron kang pamatid, ano ba yan? Pamatig gutom. Laman siyan din yan, kumbaga. Ng serbisyong kasambahay pa rin natin. Diba? Good job. Angela? Oo, mamaya kausapin ulit natin. Bukas, subukan natin kausapin si Melvin. Gusto natin kamustahin siya. Okay. Para po sa iba pang humahataw na balita, bumisita lamang sa aming website, ang untvweb.com. At yan po ang mga humahataw na balita ngayong araw po ng Webes, September 15, 2016. Sa ngalan po ni Kuya Daniel Razon, ako po si News React. Ako naman po si Angela Lagunzad. Susunod na po ang programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Razon.